Sa harap ng malawak na salamin ng VIP lounge sa Imperial Crown Hotel, marahan at tila walang kapintasan ang paghaplos ng mga daliri ni Valeria sa itim na kurbata ng kanyang asawa. Ang bawat haplos ay may kasamang pag-iingat, tila isang sining na perpektong ginagawa sa loob ng 10 taon. Ngunit sa kabilang dahon ng katahimikan, ang malamig na boses ni Alejandro ang bumasag sa lahat. Valeria, huwag mo nang pahabain pa ito. After my speech tonight, you are officially out. Ang board of directors ay pumirma na, at sa ayaw at sa gusto mo, the annulment papers are already on your desk. I need a wife who can actually give me an heir, not a business machine that smells like spreadsheets and coffee. Hindi nanginig ang mga kamay ni Valeria. Nanatili siyang nakatitig sa refleksyon ni Alejandro sa salamin. Ang lalaking pinulot niya mula sa kawalan, binihisan ng kapangyarihan at binigyan ng pangalang kinatatakutan ngayon sa mundo ng negosyo. Masangsang ang amoy ng mamahaling pabango nito, tila isang makapal na balabal na nagtatangka ngunit bigong itago ang baho ng kanyang kataksilan. Is this because of Sofia? Ang tinig ni Valeria ay kasing talas ng kristal. Walang bakas ng pagiyak, walang halong pakiusap. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alejandro habang inaayos niya ang kanyang cufflinks. Sofia is everything you're not, Valeria. She's soft, she's vulnerable, and most importantly, she's pregnant. Huwag mo nang subukang gumawa ng eksena sa labas. Just accept the settlement and leave quietly. You're just an employee now, and as the CEO, I'm firing you for being unstable. Kasabay nito ang marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Doña Esmeralda, ang biyenan ni Valeria, na may dalang mapanghusgang tingin. Ano pa ang tinutunganga mo riyan? The guests are waiting! Tapusin mo nga ang pag-aayos sa anak ko at lumabas ka na sa hotel na ito bago pa kita ipakaladkad sa mga security. Mahiya ka naman sa balat mo, Valeria. 10 taon kang palamunin sa pamilyang ito, wala ka man lang naibigay na apo. Ang mga salita ay tila mga palasong ibinubuga ng isang lason. Ngunit sa halip na masugatan, naramdaman ni Valeria ang isang kakaibang uri ng kalinawan. Sa bawat segundo ng kanilang pag-alipusta, ang init ng kanyang pagmamahal sa loob ng isang dekada ay mabilis na nagyayelo, nagiging isang matigas at matalas na harang. Tiningnan niya ang kanyang biyenan. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Alejandro. Sa kanyang isipan, tila bumalik ang mga gabing puyat siya sa pag-aayos ng mga utang ng hotel na ito, habang si Alejandro ay himbing na natutulog. Naalala niya ang bawat sakripisyong ginawa niya para lamang itayo ang imperyong ito na ngayon ay pilit nilang ipinagkakait sa kanya. Ang kanilang kawalang hiyaan ay tila isang malakas na sampal na sa halip na magpatumba sa kanya, ay nagpagising sa kanyang natutulog na katinuan. I understand. Maikling tugon ni Valeria. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata na kasing lamig na ng bangkay. Good. Mag-impake ka na habang nasa ballroom kami. Ayaw kong makita ang anino mo sa mansion pag uwi namin. Utos ni Alejandro, bago mabilis na tumalikod at lumabas kasama ang kanyang ina. Na tila ba si Valeria ay isang basurang kailangang itapon bago magsimula ang pista. Naiwan ang katahimikan sa loob ng silid, isang katahimikan kasing bigat ng isang paparating na dilubyo. Huminga ng malalim si Valeria. Walang luhang pumatak, walang hagulgol na kumawala. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa itim na clutch bag. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumayaw sa screen, matatag at may direksyon. Attorney Santos, it's time. Execute the Iron Queen protocol. I want all personal credit cards under Alejandro's name frozen within 10 minutes. And call the main custodian. Tell them the real owner of the Imperial Crown is coming to claim her throne. Lumabas si Valeria sa VIP lounge. Sa hallway, nakita niya si Sofia, ang babaeng pinalit sa kanya, na nakasuot ng isang puting gown na tila isang berhen. Nang makita siya nito, nagkunwari itong natatakot at humawak sa kanyang tiyan. Valeria,
I'm sorry, I didn't mean to. Hindi hinintay ni Valeria na matapos ang drama nito. Humakbang siya palapit. Sapat na para maramdaman ni Sofia ang lamig na nagmumula sa kanya. Huwag kang mag-alala, Sofia. Bagay sa iyong gown mo. Mukha kang isang magandang alay sa isang sakripisyo. Enjoy the party. Habang may party pa, naglakad si Valeria palayo. Ang tunog ng kanyang high heel sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng digmaan. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang pagkalas ng mga kadenang iginapos niya sa sarili dahil sa maling paniniwala sa pag-ibig. Papalapit siya sa dulo ng hallway kung saan matatagpuan ang control room ng hotel. Sa loob ng ballroom, narinig niya ang malakas na palakpakan at ang boses ni Alejandro sa mikropono. Ipinagmamalaki ang tagumpay na kailanman ay hindi naman sa kanya. This hotel, the Imperial Crown, is a symbol of my hard work and vision. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Valeria. Ang sayo ay sayo, Alejandro, pero ang akin ay kailanman hindi mo kayang hawakan. Sa isang mabilis na pagbihit sa pinto ng security room, hinarap ni Valeria ang head of security na siyang tanging nakakaalam ng lihim ng kanyang lolo. Madam, handa na po ang lahat, bulong ng lalaki. Tumingin si Valeria sa malaking screen na nagpapakita ng loob ng ballroom. Nakita niya roon ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan, at ang kabit nito na akala ay nasa rurok na sila ng tagumpay. Inabot ni Valeria ang main switch ng communication system. Sa tingin niyo ba ay ganun lang kadaling alisin ang pundasyon ng gusaling ito? Bulong niya sa sarili. You didn't just fire your wife, Alejandro. You just triggered your own destruction. Pinindot ni Valeria ang switch. Ang malakas na boses ni Alejandro sa ballroom ay biglang naputol. Napalitan ng isang nakakabinging static bago lumitaw ang mukha ni Valeria sa lahat ng dambuhalang LED screens ng hotel. Sa gitna ng ballroom, natigilan ang lahat. Ang mukha ni Alejandro ay dahan-dahang namutla habang nakatitig sa screen. Si Valeria ay naroon, hindi umiiyak, kundi nakaupo sa isang silya na tila isang reynang naghahanda sa pagbitay. Ladies and gentlemen, ang tinig ni Valeria ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng Imperial Crown. I have a special announcement to make regarding the real ownership of this hotel. Alejandro, check your phone. I believe your bank just sent you a notification. Ang tensyon sa silid ay tila isang PC na malapit ng maputol. Nakita ni Valeria sa screen ang pang-inginig ng mga kamay ni Alejandro habang kinukuha nito ang kanyang cellphone. Sa gitna ng karamihan, ang lahat ng mata ay nakatuon sa nagaganap na drama. Ngunit bago pa man makapagsalita si Alejandro, ang lahat ng ilaw sa ballroom ay sabay-sabay na namatay. Iniwan ang lahat sa kabatiran ng isang madilim at hindi tiyak na kapalaran. Hindi nagtagal ang dilim sa ballroom ng hotel. Ngunit sapat na ang ilang minutong iyon upang itanim ang binhi ng takot sa puso ni Alejandro. Habang mabilis akong naglalakad patungo sa parking lot, narinig ko ang kaguluhan sa likuran ko. Ang mga bulungan ng mga sosyalistang naghahanap ng iskandalo at ang boses ni Alejandro na pilit ibinabalik ang kontrol. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay nasa dugo na ng Imperial Crown. Pagdating ko sa mansion, sinalubong ako ng isang tanawing hindi ko inasahang makikita ng ganoon kabilis. Sa labas ng dambuhalang gate na ako mismo ang nagdisenyo, nakatambak ang aking mga maleta. Parang mga patay na hayop na itinapon sa kalsada, nababasa ng ambon, at walang awang hinayaan sa ilalim ng malamig na gabi. Ang bilis naman yata ng serbisyo nyo ngayon. Bulong ko sa sarili habang tinitingnan ang aking mga gamit. Bumukas ang pinto ng mansion at iniluwan nito si Doña Esmeralda, na tila isang reynang nagmamatyag sa kanyang nasasakupan. Sa likuran niya, nakasandal si Sofia sa balikat ni Alejandro, na tila ba kakarating lang din nila mula sa hotel. Ang mukha ni Sofia ay puno ng bahid ng pekeng luha. Ang kanyang mga mata ay mapulang-mapula na tila ba siya ang tinakaapi sa buong mundo. Huwag ka nang pumasok pa, Valeria.
Ang boses ni Doña Esmeralda ay puno ng poot. Wala ka ng puwang sa pamamahay na ito. Lahat ng basurang pag-aari mo ay nasa labas na. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa mga barangay tanod. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting hindi nagpapakita ng kahit anong sakit. Ang bahay na ito ay itinayo gamit ang pirma ko, Doña Esmeralda. Ang bawat bintana, ang bawat tiles na tinatapakan nyo ngayon, ako ang pumili niyan habang ang anak nyo ay abala sa paglustay ng pera sa kung saang sugala. You have no right to speak to my mother that way, sigaw ni Alejandro. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at kahihiyan mula sa nangyari sa hotel. You humiliated me tonight. Binabawi ko na ang lahat ng ibinigay ko sa iyo. This house, the cars, the dignity of being a Mrs. Del Fierro. Lahat yan, wala na. Humakbang si Sofia pasulong. Ang kanyang boses ay nanginghinig at puno ng pakiusap. Valeria, please, huwag mo nang pahirapan si Alejandro. Isipin mo naman ang kalagayan ko. I am carrying his child. Ang stress na ibinibigay mo sa amin ay baka makasama sa baby. Kung may kaunti ka pang puso, umalis ka na ng tahimik. We just want to be a happy family. Tiningnan ko si Sofia mula ulo hanggang paa. Happy family? Sofia, ang pamilyang itinatayo sa ibabaw ng bangkay ng dangal ng iba ay hindi kailanman magiging masaya. At huwag mo akong gamitan ng linyang yan. Ang stress ay hindi nakakamatay ng bata, pero ang karma nakakawasak ng buhay. Enough! Singhal ni Alejandro. Umalis ka na bago ko pa malimutan na naging asawa kita. Tumalikod ako at lumapit sa isa sa mga maleta ko. Hindi ko kailangan ang lahat ng ito. Ang tanging kailangan ko ay ang isang manipis na itim na folder na itinago ko sa ilalim ng aking mga dokumento. Kinuha ko ito at itinaas sa harap nila. Huwag kayong mag-alala. Aalis ako. Pero bago ako lumisan, gusto ko lang ipaalala sa inyo ang isang bagay. Ang boses ko ay naging kasing lamig ng hanging umiihip sa paligid namin. Ang mansyon na ito ay nakasanla sa bangko sa ilalim ng pangalan ng Imperial Crown. At dahil fired na ako, as you said, Alejandro, baka gusto mong tingnan kung sino ang nakapirma bilang guarantor ng loan na ito. Nakita ko ang paniningkit na mga mata ni Alejandro. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, tila ba dahan-dahang pumapasok sa kanyang utak ang implikasyon ng sinabi ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay unti-unting nawawala ng tapang. Tingnan mo ang mga dokumento sa office mo bukas, kung papayagan ka pang pumasok ng mga bagong security. Tugon ko habang binubuksan ang pinto ng aking sariling kotse. Ang tanging bagay na hindi nila nakuha dahil nakapangalan ito sa aking personal na kumpanya. Enjoy your night, Sofia. Bagay sa iyo ang bahay na ito. Amoy luma at nabubulok, gaya ng budhi ng mga taong nakatira rito. Pumasok ako sa kotse at pinaharurot ito paalis. Iniwan silang tatlo na nakatayo sa ilalim ng ambon. Sa loob ng sasakyan, ang tanging tunog na naririnig ko ay ang bilis ng pintig ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng pagsisimula ng aking paghihigante. Kinuha ko ang aking earpiece at muling tinawagan si Attorney Santos. Attorney, sigurado ka bang nakuha na ang lahat ng kopya ng marriage contract namin sa munisipyo? Opo, Madam Valeria. Ayon sa records, ang kasalyo ni Alejandro ay void ab initio dahil sa kakulangan ng pirma ng solemnizing officer na nakuha natin 10 taon na ang nakalilipas. Technically, never kayong naging kasal sa mata ng batas. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Maganda, ibig sabihin, wala siyang makukuhang kahit isang kusing sa mga ari-ariang naipundar ko bago pa man kami magsama. Hayaan nating magsaya si Sofia sa pag-aakalang rina na siya ng isang imperyong gumuho na bago pa niya mahawakan. Habang bumabagtas ako sa madilim na kalsada, tumunog ang aking cellphone. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Madam Valeria. Ang boses sa kabilang linya ay malalim at pamilyar.
Handa na ang lahat sa London. Ang Board of Investors ay naghihintay na sa iyong pagbabalik bilang chairman ng V-Crown Holdings. Kailan mo gustong simula ng hostile takeover? Tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko ang refleksyon ng aking sarili. Isang babaeng hindi na muling magpapaapi. Bukas na bukas din, attorney. Gusto kong makita ang mukha ni Alejandro kapag nalaman niyang ang bilyon-bilyong utang na iniwan ko sa hotel ay nakapangalan na sa kanya ng personal. Itinigil ko ang kotse sa tapat ng isang tahimik na kondo. Ito ang aking bagong base. Dito, ang bawat plano ay bubuuin ko ng may katumpakan ng isang surgeon. Habang papaayat ako sa elevator, naramdaman ko ang bigat ng itim na folder sa aking kamay. Sa loob niyon ay ang ebidensya ng 10 taong pagnanahaw ni Doña Esmeralda sa kumpanya. Hindi lang si Alejandro ang babagsak. Dudurugin ko ang buong pamilya nila, ugat hanggang dulo. Pagpasok ko sa loob ng unit, sinalubong ako ng katahimikan. Walang Alejandro na mag-uutos, walang Esmeralda na manglalait. Huminga ako ng malalim at uminom ng isang basong tubig. Biglang may kumatok sa pinto. Isang marahan, ngunit determinadong tunog. Sino ang makakaalam kung nasaan ako sa ganitong oras? Lumapit ako sa pinto at tiningnan ang monitor. Isang lalaking nakasuit, may dalang isang itim na rosas, ang nakatayo sa labas. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagdibok. Ang lalaking yon. Ang lalaking huli kong nakita bago ako nagpakasal kay Alejandro. Valeria, alam kong gising ka pa. Ang tinig niya ay narinig ko sa intercom. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Handa ka na bang bawiin ang korona mo? Binuksan ko ang pinto nang hindi nagbabago ang ekspresyon ng aking mukha. Sa harap ko ay nakatayo si Gabriel Valeriano, ang lalaking minsan nang naging pinakamahigpit kong karibal sa negosyo. Ang lalaking tinalikuran ko 10 taon na ang nakalilipas para sa isang maling pangako ng pag-ibig. Ang itim na rosas sa kanyang kamay ay tila isang babala, isang simbolo ng pakikidalamhati sa namatay kong pagsinta kay Alejandro. Gabriel, ang dumi pa rin ang timing mo. Ang boses ko ay matatag, walang bahid ng gulat. Pumasok siya sa loob nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Ang bawat hakbang niya ay puno ng otoridad. Hindi ako narito para sa sentimentalismo, Valeria. Nabalitaan ko ang nangyari sa Imperial kanina. Alejandro is a fool, but he's a dangerous fool now that he's desperate. He's already trying to sell the hotel's secondary assets to cover the interest of the loan you left him. Naupo ako sa tapat ng aking laptop, hindi siya tinitingnan. Hayaan mo siyang sumubok. He can't sell what he doesn't fully own. Ang bawat piraso ng lupa sa ilalim ng Imperial Crown ay nakapaloob sa isang trust fund na ako lang ang may susi. Then you need a face, ani Gabriel, habang inilalapag ang itim na rosas sa aking mesa. The board of directors won't talk to a fired wife, but they will talk to the CEO of Valeriano Group. Partner with me, Valeria. Let's finish them together. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay tila 2 talim ng kutsilyo. I don't need a savior, Gabriel. I need a tool. Kung gusto mong makasama sa larong ito, sumunod ka sa rules ko. Hindi ako ang babaeng iniwan mo noon. I am the architect of their downfall now. Habang nag-uusap kami, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang gabi ay hindi kasing payapa para kay Alejandro. Sa loob ng executive office ng Imperial Crown, ang hangin ay puno ng tensyon at amoy ng alak. Nagkakagulo ang mga tauhan sa kusina. Ang mga VIP guests ay nagsisimulang magreklamo dahil sa mabagang na serbisyo. Ang maayos na makinaring binuo ko sa loob ng 10 taon ay nagsisimulang kalawangin sa loob lamang ng ilang oras na wala ako. What do you mean declined? Ang sigaw ni Alejandro sa kanyang telepono ay umalingonggaw sa buong opisina. I am the CEO of this hotel. Impossible na ma-freeze ang accounts ko. Sa tabi niya, si Sofia ay nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling gown. Ngunit ang kanyang mukha ay puno na ng pagkabalisa.
Alejandro, ang sabi sa boutique, pati ang supplementary cards ko ay hindi gumagana. I was trying to buy that diamond necklace for our engagement announcement bukas. Nakakahiya. Maraming taong nakatingin sa akin. Jewelry? May krisis tayo rito, Sofia, at alahas ang iniisip mo? Singhal ni Alejandro. Sa unang pagkakataon, ang vulnerability na kinahuhumalingan niya kay Sofia ay nagsisimulang magmukhang kawalan ng kwenta. Hindi alam ni Alejandro, sa bawat minutong lumilipas, ang mga loyal department heads ko ay isa-isang nagpapadala ng mensahe sa akin. Ang head of finance, ang chief of security, at ang general manager. Lahat sila ay naghihintay sa aking utos sa ilalim ng aming lihim na grupong tinawag naming The Shadow Cabinet. Kinuha ko ang aking wedding ring. Isang simpleng gintong singsing na dati ay simbolo ng aking katapatan. Naramdaman ko ang bigat nito sa aking palad. Ang bawat gasgas sa ibabaw nito ay paalala ng bawat sakripisyong binalawala ni Alejandro. Lumakad ako patungo sa bintana ng aking kondo, nakatingin sa malayo kung nasaan ang nagnaningning na signage ng Imperial Crown. Walang pag-aalinlangan, binitawan ko ang singsing sa loob ng isang basong puno ng matapang na alak. Pinanood ko itong lumubog, kasabay ng paglubog ng huling piraso ng aking emosyon para sa lalaking iyon. Gabriel, tawag ko sa lalaking tahimik na nagmamasid sa akin. Activate the audit. I want every centavo Sofia spent tonight recorded as company theft. At si Alejandro, ipadala mo sa kanya ang billing statement para sa renovation ng mansion na kinuha natin mula sa personal niyang pondo. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Consider it done, Madam Chairwoman. Tumalikod ako mula sa bintana. Ang aking isipan ay mabilis na nagtatali ng mga susunod na hakbang. Hindi sapat na mabawi ko ang hotel. Gusto kong makita silang magmakaawa sa kalsada, suot ang parehong kahihiyang ibinalot nila sa akin kanina. Bukas, bulong ko, ang boses ko ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon. Magigising si Alejandro sa isang mundong hindi na siya ang hari. At si Sofia, malalaman niya kung gaano kabilis mapanis ang pag-ibig kapag wala ng pera sa bulsa. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, tumunog ang aking system alarm. Isang notification mula sa treasury ng hotel dahil sa mga strategic errors na sadyang iniwan ko sa system bago ako umalis. Isang utang na nagkakahalaga ng 500 milyong piso ang biglang naging due and demandable. Napatingin ako sa screen. Ang status ng loan ay nag-flash ng pulang kulay, tila isang babala ng kamatayan para sa karera ni Alejandro. May 24 na oras ka na lang, Alejandro. Sabi ko sa hangin, habang hinahaplos ang aking leeg na wala na ngayong suot na kwintas mula sa kanya. 24 hours before your precious empire turns into dust. Biglang tumunog ang doorbell. Hindi ito ang marahang katok ni Gabriel kanina. Ito ay isang marahas, desperado, at sunod-sunod na pagpindot. Lumapit ako sa intercom at tiningnan ang camera. Si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang sumisigaw sa harap ng aking pinto, kahit alam niyang hindi siya maririnig ng mga kapitbahay. Valeria! Buksan mo itong pinto! Alam kong ikaw ang may gawa nito. Anong ginawa mo sa accounts ng anak ko? Ang kanyang boses na nanggagaling sa speaker ay tila isang sirang plaka. Hindi ko binuksan ang pinto. Sa halip, pinindot ko ang record button sa aking security system. Isang bagong ebidensya ng harassment. Isang bagong bala para sa aking baril. Attorney Santos, tawag ko muli sa aking abogado, habang pinapanood ko ang biyenan kong nagwawala sa screen. Ihanda ang restraining order. At attorney, pakisigurado na ang press ay makakakuha ng video clip ng grand performance ni Doña Esmeralda sa labas ng unit ko. Inilagay ko ang aking cellphone sa mesa at humiga sa sofa. Ipinikit ang aking mga mata ng may katahimikang hindi ko naramdaman sa loob ng 10 taon. Ngunit bago pa man ako tuluyang makatulog,
Isang kakaibang tunog ang narinig ko mula sa aking laptop. Isang encryption key ang nabasag. Isang lihim na file mula sa computer ni Alejandro ang biglang bumukas. Ano ito? Bulong ko habang binabasa ang mga dokumentong hindi ko inaasahang makikita. Ang aking dugo ay biglang nag-init. Ang aking kamay ay napakuyom sa gilid ng sofa. Hindi lang pala pera ang ninanakaw nila. Nanlalamig ang aking mga daliri habang binabasa ang mga salitang naka-flash sa screen ng aking laptop. Ang dokumentong nakatago sa isang encrypted folder ni Alejandro ay hindi lamang listahan ng mga ari-arian. Ito ay isang detalyadong plano para sa aking involuntary commitment. Isang petisyon para ideklara akong baliw at walang kakayahang magdesisyon para sa aking sarili. Nais ni Alejandro na ipakulong ako sa isang psychiatric facility para legal niyang makuha ang ganap na kontrol sa Imperial Crown nang hindi dadaan sa anumang butas ng diwa ng aking lolo. Ang bawat peking medical report, ang bawat bayad sa mga doktor na handang magsinungaling, lahat ay narito. Gusto niya akong gawing bilanggo sa loob ng sarili kong isipan. Bulong ko. Ang aking boses ay pumiyok sa gitna ng matinding pot. Tumayo si Gabriel sa likuran ko. Ang kanyang anino ay bumalot sa akin. He was planning to erase you, Valeria. Hindi lang ito tungkol sa pera. It was about total annihilation. He wanted you gone, so he and Sofia could live like royalty on your grave. Huminga ako ng malalim. Pilit na ibinabalik ang lamig sa aking sistema. Ang pag-ibig na ibinigay ko sa kanya noon ay hindi lamang pagkakamali. Ito ay naging sandata na ginamit niya para saksakin ako sa likod. Ngunit ngayon, ang sandatang iyon ay kukunin ko at itatarak ko sa gitna ng kanyang puso. Kinabukasan, ang Imperial Crown ay naging sentro ng gulo. Dahil sa pag-freeze ng mga accounts at ang biglaang paghiling ng bayad sa malaking loan, napilitan si Alejandro na magpatawag ng isang press conference. Nais niyang palabasin na ang lahat ng krisis ay dahil sa mismanagement at sabotahe ng kanyang asawa na kasalukuyang dumaranas ng mental breakdown. Mula sa likod ng main ballroom, pinapanood ko siya sa monitor. Nakaupo si Alejandro sa gitna. Mukhang pagod, ngunit pilit na nagpapakita ng otoridad. Sa tabi niya ay si Sofia na nakasuot ng isang simpleng itim na damit. Nagpapanggap na nagdadalamhati para sa akin. Nakalulungkot na kailangang humantong sa ganito. Ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa speaker. Valeria is unstable. Ang mga maling desisyon niya ang nagdala sa hotel sa ganitong sitwasyon. Pero bilang kanyang asawa, gagawin ko ang lahat para maisalba ang Imperial Crown. Kahit na kailangan ko siyang hilinging magpahinga muna sa ilalim ng medical supervision. Ito na ang pagkakataon ko. Lumakad ako patungo sa dambuhalang pinto ng ballroom. Pinatunog ko ang aking sapatos sa marmol na sahig, isang ritmo na tila nagpapahinto sa tibok ng puso ng sinumang makakarinig. Binuksan ng mga security guards, ang mga taong tapat pa rin sa akin, ang pinto. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa aking muka. Lahat ng kamera, lahat ng mga mata ng mga mamamahayag ay sabay-sabay na humarap sa akin. Sino ang kailangang magpahinga, Alejandro? Ako ba? O ang mga kasinungalingan mo? Ang tinig ko ay matatag, kasing talim ng isang bagong hasang itak. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Alejandro. Ang mikropono sa kanyang kamay ay lumikha ng isang matinis na tunog dahil sa panginginig ng kanyang daliri. Agad na tumayo si Sofia, tila isang biktima na gustong tumakbo pero walang mapuntahan. Lumapit ako sa stage ng may dahan-dahang hakbang. Sa bawat flash ng camera, nararamdaman ko ang pagtaas ng presyon sa loob ng silid. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmura. Sa halip, ngumiti ako sa harap ng mga reporters. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ko, habang kinukuha ang mikropono mula sa kamay ni Alejandro, na tila siya ay isang bata na inaagawa ng laruan. Narito ako para linawin ang mga bagay-bagay. Ang Imperial Crown ay hindi nalulugi dahil sa akin.
Nalulugi ito dahil sa bilyon-bilyong pisong inilipat ni Alejandro Del Fierro sa mga personal niyang account para itayo ang isang buhay na hindi naman niya kayang panindigan. Valeria, stop this! Pigil ni Alejandro. Pilit na hinahawakan ang aking braso. Mabilis kong iwinaksi ang kanyang kamay. Don't touch me. Save your acting for the court, Alejandro. Humarap ako muli sa media. And to show you that I am a woman of integrity, I am here today to offer my help. I will personally guarantee the loan of Imperial Crown, using my own private funds, to ensure that no employee will lose their job. Ngunit may isang kondisyon, lalong natahimik ang paligid. Ang mga investors na nandoon ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pag-asa at interes. The condition is simple. Pagpapatuloy ko, ang aking tingin ay nakatitig sa nanginginig na si Sofia. Isang forensic audit sa harap ng board of directors. Gusto kong makita ng lahat kung saan napunta ang bawat kusing ng perang na wala. Alejandro, if you have nothing to hide, then you should have no problem with this, right? Valeria, please. Bulong ni Sofia. Ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisingi. Ang baby, isipin mo ang bata. Stressful ito para sa amin. Tumingin ako sa kanya nang may halong pandidiri. Sofia, ang bata ang tanging inosente rito. Pero ikaw, ang paggamit sa isang sanggol para takpan ang pagnanakaw nyo ay ang pinakamababang uri ng kaduwagan. Pagkatapos ng press conference, iniwan ko silang nakatayo sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng publiko. Bumalik ako sa aking sasakyan kung saan naghihintay si Gabriel. The trap is set, ani Gabriel habang pinapaandar ang kotse. The public now sees you as the savior and Alejandro as the suspicious husband. But you know they won't go down without a fight. I know, tugon ko habang binubuksan ang aking tablet. At doon papasok ang patibong ng kabutihan. I upload na ang mga litrato, Gabriel. Sa loob ng ilang minuto, kumalat sa social media ang isang serye ng mga litrato. Hindi ito mga malaswang larawan. Ito ay mga litrato ni Sofia sa loob ng isang mamahaling klinika sa ibang bansa 3 buwan na ang nakalilipas. Bago pa man ang sinasabi nilang simula ng kanilang relasyon ni Alejandro. At ang pinaka-importante, ang dokumentong hawak niya sa litrato ay isang medical record na nagsasabing hindi siya maaring magkaanak. Isang malakas na tunog ng notification ang narinig ko sa aking cellphone. Isang tawag mula kay Alejandro. Pinanood ko lang ang screen habang nagri-ring ito. Ang kanyang pangalan ay nagpapaalala sa akin ng lahat ng sakit na tiniis ko. Hindi ko sinagot. Sa halip, dinala ako ni Gabriel sa isang mamahaling restaurant na matatanaw ang buong skyline ng Makati. Umorder ako ng pinakamahal na steak at isang baso ng wine. Kumain ako ng may katahimikan, ninanamnam ang bawat kagat habang sa paligid ko ay naririnig ko ang bulungan ng mga tao tungkol sa mainit na balita sa Imperial Crown. How does it feel? Tanong ni Gabriel habang tinitingnan niya akong kumakain. It feels professional, sagot ko. Walang emosyon, just business. Ngunit sa ilalim ng aking kalamigan, alam kong may isang malaking bagyo pang darating. Isang message ang pumasok sa aking phone mula sa isang anonymous source sa loob ng mansion. Madam Valeria, nalaman na ni Doña Esmeralda ang tungkol sa leak. Nagwawala siya ngayon at may binabalak silang gawin sa gabi ng board meeting. Mag-ingat po kayo dahil hawak nila ang huling sulat ng lolo nyo na hindi nyo pa nababasa. Nabitawan ko ang aking tinidor. Ang huling sulat ng lolo? Akala ko ay nakuha ko na ang lahat ng dokumento. Ano ang problema? Tanong ni Gabriel nang mapansin ang pagbabago sa aking mukha. May isang alas pa silang hawak, bulong ko. Isang alas na maaring bumura sa lahat ng ginawa ko. Nanatili ang lamig sa aking mga mata habang pinagmamasdan ko ang puting kisame ng hallway sa St. Luke's Medical Center. Isang oras matapos ang aking tagumpay sa press conference, narito ako ngayon. Hindi para magdiwang,
kundi para harapin ang huling hininga ng desperasyon ng pamilya Del Fiero. Sa loob ng private suite, naroon si Doña Esmeralda, nakahiga sa kama at may mga nakakabit na monitor sa kanyang katawan. Ang tunog ng bawat pintig ng makinang nagbabantay sa kanyang puso ay tila isang marahang pagtuktok ng kamatayan sa katahimikan ng silid. Ngunit sa pagpasok ko, ang mahinang anyo ng aking biyenan ay biglang nabalutan ng pot. Valeria, pumatay ka ng bata. Ang boses niya ay gumaralgal, puno ng lason. Dahil sa kahihiyang ginawa mo, nakunan si Sofia. Pinatay mo ang magiging apo ko. Lumapit ako sa paanan ng kanyang kama. Ang aking mga kamay ay nasa bulsa ng aking coat. Hindi ako natinag sa kanyang paratang. Doña Esmeralda, huwag nating lokohin ang isa't isa. Alam nating dalawa na walang batang nawala dahil wala namang batang nabuo. Ang medical record ni Sofia mula sa Singapore ay nasa kamay ko na. She's infertile. Ang tanging apo na tinutukoy nyo ay sa isang malaking kasinungalingan para itali ang anak nyo sa isang babaeng kasing dumi ng budi nyo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Alejandro. Gusot ang kanyang barong, magulo ang buhok at amoy alak. Valeria, tama na. Hindi ka ba talaga titigil hanggat hindi mo kami nakakitang wasak? My mother is sick. Sofia is traumatized. Ano pang gusto mo? Gusto ko lang bawiin ang sa akin, Alejandro. At ang sa akin ay hindi lang ang hotel, kundi ang 10 taon ng buhay ko na ninakaw nyo. Tugon ko nang hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Tumawa ng mahina si Doña Esmeralda, isang tunog na tila pagkiskis ng tuyong dahon sa semento. Mula sa ilalim ng kanyang unan, inilabas niya ang isang dilaw na sobre. Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? Akala mo ba ay ikaw ang paborito ng lolo mo? Basahin mo ito, Valeria. Basahin mo ang huling habilin ni Don Ismael na sadyang itinago ko para sa araw na ito. Kinuha ko ang sobre. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ngunit hindi ko hinayaang makita nila ang aking pangamba. Binuksan ko ang papel. Ang sulat kamay ng aking lolo ay pamilyar. Ngunit ang bawat salita ay tila isang sampal sa aking katapatan. Sa aking apo na si Valeria. Alam kong darating ang araw na ang iyong puso ay magiging kasing tigas ng brilyante. Ang kapangyarihan ay maaring maging lason. Kung sakaling gamitin mo ang Imperial Crown para sa pansariling paghihiganti at hindi para sa kapakanan ng pamilyang binuo mo, ang lahat ng mana mo ay mapupunta sa isang charity foundation na itinatag ko sa lihim. Isang morality clause, bulong ni Alejandro, na tila ba nabuhayan ng loob. Kapag napatunayan namin na ang motibo mo sa pagbawi ng hotel ay purong paghihiganti at pagwasak sa amin, mawawalan ka ng karapatan, Valeria. Magiging pulubi ka, gaya ng pinagmulan mo. Nanlamig ang aking buong katawan. Ang lolo ko, naisip niya ba talaga na magagawa ko ito? O sadyang ginamit lang ng mga taong ito ang kanyang kabutihan para gumawa ng isang peking dokumento? Tinitigan ko ang papel sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital. Tinitigan ko ang bawat kurba ng letra. Doon ko napansin ang isang maliit na detalye. Isang marka ng tinta na tila bahagyang kumalat sa petsa ng sulat. Nice try, Doña Esmeralda, sabi ko habang dahan-dahang pinupunit ang papel sa harap nila. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Alejandro. Susubukan sana niyang agawin ang mga piraso pero mabilis akong umiwas. Ang lolo ko ay laging gumagamit ng itim na fountain pen na may selyo ng Imperial. Ang tintang ginamit dito ay isang ordinaryong ballpen na nabibili sa kanto. Ang boses ko ay naging kasing talim ng isang labaha. At ang petsang nakalagay dito ay noong panahong nasa koma na siya at hindi na kayang humawak ng panulat. You didn't just forge a document. You insulted the memory of the man who gave you everything. Lumapit ako kay Alejandro. Sapat na para maramdaman niya ang init ng aking galit na nakatago sa ilalim ng aking malamig na panlabas. Huwag na huwag niyo nang gagamitin ang lolo ko laban sa akin. From this moment on, the gloves are off.
Attorney Santos is already filing a case for falsification of public documents and qualified theft against you, Doña Esmeralda. Valeria, please. Biglang nagbago ang tono ni Alejandro. Naging mapagkumbaba, naging desperado. Kahit para na lang sa pinagsamahan natin. I'll give you the hotel back. Just don't send my mother to jail. She's old, she can't handle prison. Ang tanda ay hindi lisensya para maging masama, Alejandro. Kung nakaya niyang magnakaw sa kumpanya, kaya niya ring harapin ang rehas. Tugon ko habang tumatalikod na. Habang naglalakad ako palabas ng ospital, sinalubong ako ni Gabriel sa lobby. Ang kanyang mukha ay seryoso, hawak ang isang tablet. Valeria, kailangan mong makita ito. May nag-leak ng video ng eksena nyo sa loob ng suite. But it's not the truth. Ang video ay na-edit para magmukhang ikaw ang nang-aabuso sa isang matandang may sakit. Tiningnan ko ang screen. Ang caption ng video, ang walang awang reyna, Valeria Del Fierro, pinagtatangkaan ang buhay ng kanyang biyenan sa ospital. Nagsisimula na mag-viral ang video. Ang mga comments ay punong-puno ng galit laban sa akin. Ang publikong kanina lang ay panig sa akin, na yon ay tinatawag na akong halimaw. Ang public sympathy ay isang mabuhay na sandata, Gabriel, bulong ko. Nakalimutan kong ang mga Pilipino ay laging kumakampi sa mga api at matanda kahit gaano pa sila kademonyo. Anong gagawin natin? Ang board meeting ay sa loob ng 2 oras. This video could cost you the vote of the investors, tanong ni Gabriel. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang aking mga kamay na bahagyang nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa nanggigigil na kaisipang, kailangan ko pang maging mas tuso kaysa sa kanila. Ipadala mo ang orihinal na audio recording na nakuha ng hidden mic ko sa coat, utos ko. At Gabriel, tawagan mo ang media. Sabihin mo, magkakaroon ng live broadcast ang Imperial Crown. I'm not just going to defend myself. I'm going to show them exactly how Doña Esmeralda miraculously recovered from her heart attack nang malamang wala na silang pera. Habang papunta kami sa hotel, isang itim na van ang biglang humarang sa aming sasakyan. Isang malakas na tunog ng pagpreno ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. 4 na kalalakihan na kamaskara ang bumaba, may hawak na mga bakal. Valeria! Sa ilalim ng upuan! Sigaw ni Gabriel habang pilit na kinokontrol ang manibela. Isang malakas na paghampas sa bintana ng kotse ang magpabasag sa katahimikan. Ang panganib ay hindi na lamang tungkol sa pera o reputasyon. Ngayon, ito ay tungkol na sa buhay. Ang bawat segundo sa loob ng aming sasakyan ay tila isang habambuhay ng tensyon. Ang tunog ng pagpalo ng bakal sa bintana ay tila mga dagok na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Paulit-ulit at walang awang yumayanig sa aming seguridad. Nakita ko ang bitak sa salamin. Isang sapot ng gagamba na dahan-dahang kumakalat, nagbabantang sumabog sa aming mga mukha. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, hindi ako sumigaw. Ang aking mga kamay ay hindi nanginig. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone at itinapat ang kamera sa mga lalaking nasa labas. Gusto kong makita ng buong mundo ang mukha ng desperasyon ni Alejandro. Gabriel, huwag kang hihinto. Ang boses ko ay matatag, tila hindi apektado ng panganib. Ibangon mo ang sasakyan. Na yun na, isang malakas na ugong ng makina ang umalingaw-ngaw habang pilit na ibinibitaw ni Gabriel ang preno at kinahabig ang manibela. Naramdaman ko ang malakas na pag-alog ng aking katawan nang tumama ang gilid ng aming kotse sa itim na van na nahaharang. Ang tunog ng pagkayod ng bakal sa bakal ay naglika ng mga kislap ng apoy sa dilim, isang nakaririnding hiyaw ng nasusugatang metal. Sa wakas, nakahanap kami ng puwang. Pinaharurot ni Gabriel ang sasakyan paalis sa lugar na yon, iniwan ang mga lalaking nagkahagulo sa gitna ng kalsada. Sigurado ka bang ayaw mong dumaan sa presinto? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng pag-aalala. Wala tayong oras, tugon ko habang inaayos ang aking nagulong buhok.
Ang board meeting ay magsisimula sa loob ng 30 minuto. Doon natin tatapusin ang laban na ito. Ang mga pasa at galos sa sasakyang ito. Yan ang magiging ebidensya ko ng huling hininga ng isang mamamatay tao. Pagdating namin sa Imperial Crown Hotel, ang paligid ay punong-puno na ng mga reporters. Dahil sa kumalat na video ni Doña Esmeralda, tila naging isang arena ng mga uhaw sa dugong leon ang lobby ng hotel. Pagbaba ko ng sasakyan, agad kaming pinalibutan ng mga nakasisilaw na flash ng kamera. Madam Valeria, totoo bang pinagtangkaan niyo ang buhay ng inyong binan? Wala ba kayong awa sa isang matandang may sakit? Hindi ko sila sinagot. Diretso ang aking tingin, ang aking likod ay tuwid na tila isang kuta na hindi matitibag. Sa bawat hakbang ko sa loob ng hotel, nararamdaman ko ang mga mapanghusgang mata ng mga empleyado. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa akin, ngayon ay may halong takot at pagdududa ang tingin. Pagpasok ko sa boardroom, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Nakaupo si Alejandro sa dulo ng mahabang mesa, mukhang malinis, mabango, at tila isang biktima ng kawalang katarungan. Sa tabi niya, si Sofia ay nakasuot ng mapusyaw na asul na damit. Ang kanyang muka ay tila isang anghel na nagdadalamhati. You have a lot of nerve showing up here, Valeria. Ani Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pot, ngunit may halong kaba sa ilalim. After what you did to my mother, the board is already deciding on your permanent expulsion. Expulsion? Kinuha ko ang aking upuan sa tapat niya, dahan-dahan at may otoridad. Hindi niyo ako pwedeng paalisin sa kumpanya. Ako ang nagmamay-ari. Alejandro, you are nothing but a temporary seat warmer. The viral video says otherwise. Singit ng isa sa mga matatandang board members. The reputation of Imperial Crown is at stake. Hindi namin pwedeng hayaang ang mukha ng kumpanya ay isang taong may marahas na pag-uugali sa pamilya. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Reputation? Pag-usapan natin ang reputation. Inilabas ni Gabriel ang isang projector at itinapat sa dingding. Sa halip na ang video ni Doña Esmeralda, ang lumitaw ay ang footage ng ginawang ambush sa amin kanina. Ang tunog ng pagpalo ng bakal sa bintana ng sasakyan ay umalingaw-angaw sa buong silid, dahilan upang mapasinghap ang mga board members. Ito ang paraan ng pakikipagnegosyo ni Alejandro Del Fierro. Ang boses ko ay naging kasing talim ng isang katana. Isang oras bago ang meeting na ito, may mga lalaking nagtangka sa buhay ko. At ang van na ginamit nila, nakapangalan sa security agency na kinukuha ng hotel na ito sa ilalim ng kontratang pinirmahan ni Alejandro noong nakaraang buwan. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. That's a lie! Fabricated ang video na yan. At ito naman, pagpapatuloy ko, hindi pinapansin ang kanyang pag-alma. Ang orihinal na audio mula sa ospital. Pakinggan niyo ng mabuti kung sino ang tunay na biktima. Ang medical record ni Sofia mula sa Singapore ay nasa kamay ko na. She's infertile. Ang boses ko sa recording ay malinaw. Valeria, pumatay ka ng bata. Pumatay ka ng apo ko. Ang boses ni Doña Esmeralda ay sumunod. Ngunit ang sumunod na bahagi ang nagpatahimik sa lahat. Ano nga po? Esmeralda, alam nating walang bata. Just make her look like a monster so the board will vote against her. Ang boses ni Alejandro sa recording ay tila isang hatol ng bitay. Natahimik ang buong boardroom. Ang mukha ni Alejandro ay dahan-dahang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Si Sofia naman ay napakapit ng mahigpit sa kanyang bag. Ang kanyang mga giyera patani sa muka ay naglaho na parang bula. Now, let's talk about the loan. Sabi ko habang inilalapag ang isang folder sa mesa. The 500 million peso debt. I have here the confirmation of the buyout. V-Crown Holdings, my company, has officially bought that debt. In short, Alejandro, I am now your creditor. You don't work for the board anymore. You work for me. You can't do this, bulong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawalan ng lakas. I already did, tugon ko. And as your creditor,
I am demanding immediate payment. Or else every single asset you have, including that mansion and your cars, will be seized by sunset today. Tumayo ako. Ang aking tingin ay nakatitig sa kanila nang walang bahid ng awa. Board members, the choice is yours. Mananatili ba kayo sa isang CEO na nagnanakaw, nagsisinungaling at nagpapapatay? O ibabalik niyo ang korona sa reynang ng tayo ng hotel na ito mula sa wala? Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga investors. Ang boto ay unanimous. Si Valeria Del Fiero ay muling itinalaga bilang chairman at CEO ng Imperial Crown. Hinarap ko si Alejandro at Sofia na tila mga basang sisiw sa gitna ng silid. Security, please escort these two out of my hotel. And Alejandro, huwag mong kalimutang iwan ang susi ng opisina mo. You are no longer welcome here. Habang pinalalabas sila ng mga guards, nakita ko ang galit sa mga mata ni Sofia. Bigla siyang tumigil at humarap sa akin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala mo ba panalo ka na, Valeria? Ang boses ni Sofia ay naging mahina, ngunit puno ng lason. May isang bagay ka pang hindi alam. Isang lihim na itinago ni Alejandro sa'yo. Tungkol sa pagkamatay ng mga magulang mo. Sa tingin mo ba ay aksidente lang ang paglubog ng yate nila 10 taon na ang nakalilipas? Ang aking buong mundo ay tila huminto. Ang lamig na kanina ay ginagamit ko bilang sandata ay biglang naging isang nakatutusok na karayom sa aking puso. Tiningnan ko si Alejandro at ang kanyang biglaang pag-iwas ng tingin ay nagkumpirma sa kinatatakutan ko. Anong sinabi mo? Ang boses ko ay halos pabulong na. Puno ng namumuong bagyo. Check the insurance records, Valeria, muling sabi ni Sofia bago siya tuluyang kinaladkad palabas. Check who was the primary beneficiary before your grandfather changed the will. It was Alejandro's father. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng boardroom. Ang tagumpay na kanina ay kay tamis, ay biglang naging mapait na tila abdo. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Alejandro na naiwan sa hangin ay tila naging amoy ng dugo at dagat. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Ang huling lihim na ito ang dudurog hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa huling piraso ng aking pagkatao. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo sa loob ng boardroom. Ang bawat hininga ko ay naging kasing bigat ng tingga at ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala ng isang mas malalim na trahedya. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga kamay ay nakadiin sa malamig na ibabaw ng mahogany table, habang ang anino ni Sofia at Alejandro ay dahan-dahang naglalaho sa labas ng pinto. Valeria, huwag kang makikinig sa kanya. She's just trying to get under your skin. Ang boses ni Gabriel ay malapit sa aking pandinig. Puno ng pag-aalala, ngunit nananatiling lohikal. Hindi siya magsisinungaling tungkol sa ganoong bagay, Gabriel. Not when she's losing everything. Tugon ko. Ang aking tinig ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. The yacht accident. 10 taon na ang nakalilipas. I lost my parents and my soul that day. At kung totoo ang sinabi niya, ibig sabihin, ang 10 taon ng pagsasama namin ni Alejandro ay hindi lang isang pagkakamali. It was a calculated murder of my entire life. Hindi ako nag-aksaya ng panahon sa pag-iyak. Ang luha ay para sa mga mahihina, at sa sandaling ito, ang kailangan ko ay ang katotohanan na kasing talim ng bakal. Inutusan ko si Gabriel na dalhin ako sa archives ng hotel, sa pinakamalalim na bahagi ng basement, kung saan itinatago ang mga lumang dokumento bago pa man naging digital ang lahat. Ang hangin sa loob ng archive room ay amoy alikabok at lumang papel, isang sementeryo ng mga nakalimutang lihim. Sa tulong ni Attorney Santos, hinalungkat namin ang insurance records ng taong iyon. Ang bawat tunog ng paglilipat ng pahina ay tila isang yabag ng multo sa aking likuran. Madam Valeria, heto po, bulong ni Attorney Santos. Inabot niya sa akin ang isang kupas na folder. Binuksan ko ang dokumento.
Ang pangalan ng primary beneficiary sa life insurance ng mga magulang ko ay binago 2 linggo bago ang aksidente. Mula sa pangalan ng aking lolo, ito ay inilipat sa pangalan ni Mateo Del Fiero, ang ama ni Alejandro. At ang dahilan? Isang peking special power of attorney na may pirma ng tatay ko. Isang pirma na kahit sa dilim ay alam kong hindi sa kanya. Nakuha nila ang pera. Ang boses ko ay naninghinig sa galit. At ang perang iyon ang ginamit ni Alejandro para pambayad sa mga utang ng pamilya niya bago niya ako pinakasalan. My parents' blood paid for his lifestyle. May higit pa rito, madam, dagdag ni Gabriel, habang tinitingnan ang maintenance log ng yate. The mechanical failure was reported by a technician who was later hired as a high-ranking officer sa isa sa mga shell companies ni Alejandro. This wasn't an act of God, Valeria. This was an act of greed. Isang malamig na katahimikan ang gumalot sa akin. Ang bawat alaala ko kay Alejandro, ang kanyang mga matatamis na salita, ang kanyang pag-aalaga noon panahong nagluluksa ako, ay tila mga uod na nagsisimulang kumain sa aking sistema. Niyakap niya ako habang ang mga kamay niya ay may bahid pa ng dugo ng mga magulang ko. Hindi ko na hinintay ang umaga. Sa gitna ng gabi, sumugod ako sa mansion. Hindi na ako ang babaeng pinalayas doon na may mga maleta sa kalsada. Ako na ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng bahay na iyon. Pagdating ko, nadatnan ko sina Alejandro at Sofia na nag-aaway sa gitna ng sala. Ang mga mamahaling vase ay basag sa sahig at ang kanilang mga gamit ay nagkalat. Ang happy family na ipinagmamalaki nila ay nagdururog na parang tuyong dahon. Valeria, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Alejandro. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Hindi ako nagsalita. Lumapit ako sa kanya at walang pag-aalinlangan. Isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanya. Ang tunog ng aking palad sa kanyang pisingi ay umalingaw-ngaw sa buong mansion. Isang deklarasyon ng digmaan. That's for my father, sabi ko. Sinundan ko ito ng isa pang sampal sa kabilang pisingi. And that's for my mother. You're crazy! Wala kang ebidensya! Hiyaw ni Sofia. Susubukan sana niyang lumapit pero hinarang siya ni Gabriel. Ebidensya? Kinuha ko ang mga dokumento at isinampal ko ito sa dibdib ni Alejandro. The insurance fraud, the technician's bribe, the forged signature. Everything is here, Alejandro. Hindi ka lang mawawala ng hotel at mansion. Mabubulok ka sa kulungan. Valeria, listen to me. It was my father's plan. I was young. I didn't have a choice. Pagmamakaawa ni Alejandro. Lumuhod siya sa harap ko, pilit na hinahawakan ng laylayan ng aking damit. I loved you. Pinakasalan kita dahil gusto kitang protektahan. Protektahan? Tinapa ko ang kanyang kamay ng may buong diin. You didn't protect me. You caged me in a lie for 10 years. You slept beside me knowing that your family's fortune was built on the corpses of my parents. You are not a man, Alejandro. You are a parasite. Hinarap ko si Sofia na ngayon ay nanginghinig na rin sa takot. And you, Sofia, you thought you were winning by taking a killer. Bagay kayo. Isang mamatay tao at isang manggagamit. Enjoy the few hours of freedom you have left. Inutusan ko ang mga security na kinaladkad sila palabas ng mansion. Wala silang nadala, kundi ang suot nilang damit. Habang nakatayo sila sa labas ng gate, sa ilalim ng ulan, tiningnan ko sila mula sa balkonahe. This is not a settlement, Alejandro. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa madilim na gabi. This is justice. At sisiguraduhin kong sa bawat araw na ilalagi mo sa rehas, maririnig mo ang hiyaw ng mga magulang ko sa bawat sulok ng selda mo. Ngunit habang pinapanood ko silang mawala sa dilim, isang tawag ang natanggap ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at tumingin siya sa akin ng may halong kaba. Valeria,
We have a problem, bulong niya. Ang teknisya nga tinutukoy sa log, he just turned up dead sa probinsya. At may iniwan siyang video message. He said Alejandro wasn't just a witness. He was the one who personally cut the fuel line of the yacht. Ang aking puso ay tila sumabog sa loob ng aking dibdib. Ang lalaking minahal ko. Ang lalaking hiningan ko ng lakas noong mga panahong gusto ko ng mamatay. Siya mismo ang pumatay sa kanila. Nasaan siya? Tanong ko. Ang aking boses ay wala ng emosyon, kasing patay ng mga taong nawala sa akin. Nakataka siya, Valeria. He used the back gate of the estate. At ang masama rito, nakuha niya ang susi ng vault ng lolo mo sa secret office. The vault that contains the original title of the Imperial Crown's mainland. Nanlamig ang buong katawan ko. Kung makuha ni Alejandro ang titulong yon, maaari niyang ibenta ang lupa sa isang dayuhang korporasyon at tumakas palabas ng bansa ng may bilyon-bilyong piso. Hindi siya makakalayo, sabi ko habang mabilis na bumababa ng hagdan. Ihanda ang helicopter, Gabriel. Kung gusto niyang tapusin ito sa dagat, doon ko rin siya ililibing. Ang laban ay hindi na tungkol sa hotel. Ito ay tungkol sa pagtutuos ng buhay sa buhay. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong walang matitira sa anino ni Alejandro Del Fierro. Sa itaas ng dagundong ng mga pakpak ng bakal ng helicopter, nakatingin ako sa ibaba kung saan ang asul na dagat ay tila isang malawak at madilim na salamin ng aking nakaraan. Hawak ko ang lumang relos ng aking ama. Ang bawat segundo ng pagtikak nito ay tila isang hatol na papalapit ng papalapit kay Alejandro. Sa tabi ko, si Gabriel ay abala sa pakikipag-usap sa radyo. Ang kanyang mukha ay seryoso habang sinusubaybayan ang mabilis na pagtakas ng isang yate patungo sa pandaigdigang hangganan ng karagatan. He's heading for the international waters, Valeria. Sigaw ni Gabriel sa gitna ng ingay ng makina. Sa oras na makatawid siya, mahihirapan na tayong makuha ang titulo at ang hustisyang kailangan mo. Hindi niya matatawid ang linyang iyon, Gabriel. Tugon ko. Ang aking tinig ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Dahil ang yating sinasakyan niya ay ang mismong yating pinagawa ko para sa ika-10 anibersaryo namin. Isang yating may kill switch na ako lang ang nakakaalam. Nasilayan ko ang yate sa malayo. Isang puting tuldok sa gitna ng nagnangalit na alon. Doon, sa loob ng sasakyan iyon, ay ang lalaking pumatay sa aking mga magulang at nagtangkang buraon ang aking pagkatao. Pakiramdam ko ay bumalik ang lamig ng tubig dagat, 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang pating na naghihintay sa biktima. Connect me to the yacht's communication system. Utos ko kay Gabriel. Sa loob ng ilang segundo, ang static sa aking headset ay napalitan ng pamilyar na boses ni Alejandro. Isang boses na puno ng pagod, takot, at desperasyon. Hello? Sino ito? Leave me alone! Hawak ko ang titulo. I will sell this and you will never see me again. Alejandro. Ang boses ko ay naging kasing lamig ng hanging umiihip sa labas ng helicopter. Tumingala ka. Tingnan mo ang langit. Mula sa aming kinaroroonan, nakita ko ang maliit na figura ng isang lalaki na lumabas sa deck ng yate. Tumingala siya at kahit malayo kami, ramdam ko ang paniningkit ng kanyang mga mata sa takot nang makita ang helicopter na tila isang dambuhalang ibon na nagmamasid sa kanya. Valeria? Paano mo? How did you find me? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng hangin. You are predictable, Alejandro. Akala mo ba ay ganoon ako katanga para hayaan kang makuha ang susi ng vault nang walang dahilan? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Buksan mo ang itim na folder na kinuha mo, Alejandro. Basahin mo ang unang pahina. Nakita ko sa screen ng aming monitor ang pagmamadali ni Alejandro na buksan ang bag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas ang titulong inaakala niyang magliligtas sa kanya. This is a photocopy. Where is the original?
Hiyaw niya, ang kanyang tinig ay puno ng disbilib at galit. Ang orihinal ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Kasama ang video confession ng technician mo, tugon ko. Ang ninakaw mo ay isang pin lamang para malaman ko kung saan ka pupunta. You just led us to your own grave, Alejandro. No! I will burn this yacht. Hindi niyo ako mahuhuli ng buhay, banta niya. Ngunit bago pa man siya makakilos, pinindot ko ang pulang switch sa aking kontrol. Isang marahang tunog ng paghinto ng makina ang sumunod. Mula sa itaas, nakita namin ang pagbagal ng yate hanggang sa tuluyan itong huminto sa gitna ng malalaking alon. Ang kill switch ay hindi lang nanpatigil sa makina. Pinatay nito ang lahat ng komunikasyon at kuryente sa loob ng sasakyan. Iniwan si Alejandro sa gitna ng kadiliman ng gabi at sa bagsik ng karagatan. Now, it's time for the board meeting's final act, sabi ko kay Gabriel. Bumaba tayo. Dahan-dahang bumaba ang helicopter sa helipad ng yate. Pagbaba ko, sinalubong ako ng basang hangin at ang amoy ng dagat, ang amoy na kinamuhian ko sa loob ng 10 taon. Nakatayo si Alejandro sa gitna ng deck. Hawak ang isang baril, ngunit ang kanyang mga kamay ay masyadong nanginginig para maging banta. Huwag kang lalapit, Valeria. I will shoot. Sinasabi ko sa'yo, papatayin kita. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik, tila isang hayop na nakulong sa sulok. Hindi ako huminto. Lumakad ako patungo sa kanya nang may dahan-dahang hakbang. Ang tunog ng aking sapato sa sahig ng yate ay tila isang martsa ng kamatayan. Shoot me, Alejandro. Gawin mo ang ginawa mo sa mga magulang ko. Isama mo ako sa kanila. I didn't want to. My father forced me. Pagmamakaawa niya. Ang mga luha ay nagsisimulang humalo sa tubig alat sa kanyang muka. We needed the money. Ang utang namin, it was too much. Ang utang ay binabayaran ng trabaho, hindi ng dugo. Ang boses ko ay pumutok sa gitna ng katahimikan. You killed 2 people who treated you like a son. You shared a bed with their daughter while their screams were still echoing in your head. Isang dekada ka na bang hindi nakakatulog, Alejandro? O gano'n na ba katigas ang puso mo? I loved you, Valeria. That was real. Sigaw niya, ibinaba niya ng bahagya ang baril. Huminto ako sa harap niya. Isang di pa lang ang layo. Tinitigan ko siya sa mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko ng may pagmamahal. Ngayon ay tila 2 butas na lang ng kadiliman. Hindi mo alam ang kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagsasakripisyo. Ang sayo ay pag-angkin. You didn't love me. You loved the power I gave you. Sa isang mabilis na pagkilos, inagaw ko ang baril mula sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi siya lumaban. Bagsak ang kanyang mga balikat, tila lahat ng lakas niya ay sumama na sa hangin. Itinapon ko ang baril sa dagat. Isang malakas na tunog ng pagbagsak sa tubig ang sumunod. Ang kamatayan ay masyadong madali para sa iyo, Alejandro. Bulong ko sa kanyang pandinig. Gusto kong mabuhay ka. Gusto kong makita mo ang bawat araw sa loob ng rehas habang iniisip mo na ang babaeng binaliwala mo ang siyang kumuha ng lahat sa iyo. Ang mansion? Sold na sa isang orphanage. Ang mga kotse mo? Scrapped. Ang pangalan mo? Burado na sa Imperial Crown. Biglang lumitaw ang mga pulis mula sa gilid ng yate. Mabilis na lang pinalibutan at pinusasan si Alejandro. Habang kinakalagkad siya paalis, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat para sa mga luha. Valeria, I'm sorry. Please, don't do this. Ang kanyang hiyaw ay unti-unting nilamon ng tunog ng alon. Naiwan akong nakatayo sa deck, kasama si Gabriel. Tumingin ako sa malayo, kung nasaan ang nagminingning na mga ilaw ng lungsod. Ang bigat na dinala ko sa loob ng 10 taon ay tila dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng isang malamig, ngunit payapang pakiramdam. Tapos na, Valeria, ani Gabriel. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat.
The real Queen of Imperial has reclaimed her throne. Hindi pa, Gabriel. Tugon ko habang kinukuha ang aking cellphone. May isa pa tayong kailangang puntahan. Doña Esmeralda is still waiting for her son at the mansion. She needs to know that the empire she built on lies has finally collapsed. Habang pabalik kami sa helicopter, naramdaman ko ang unang patak ng ulan. Isang ulan na tila naglilinis sa dumi ng nakaraan. Ngunit bago pa man kami makasakay, tumunog ang aking telepono. Isang video call mula sa mansion. Ang screen ay nagpakita ng isang nagkakagulong eksena. Si Sofia, duguan ang muka at nanginginig, ay hawak ni Doña Esmeralda. Ang matanda ay may hawak na kutsilyo sa leeg ng kanyang dating paboritong menantu. Valeria! Ang boses ni Esmeralda ay puno ng kabaliwan. Kung hindi mo ibabalik ang anak ko, papatayin ko ang babaeng ito. Papatayin ko silang lahat. This is my house. This is my life. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Ang lason ng pamilya Del Fierro ay mas malalim pa kaysa sa inaasahan ko. Gabriel, tawag ko. Ang aking mga mata ay muling nagliyab. Turn the helicopter around. We're going to finish the monster at the source. Ang bawat pag-ikot ng mga talim ng helicopter ay tila humihiwa sa aking kaba. Ngunit hindi ito kaba ng takot. Ito ay kaba ng isang mga ngaso na handa nang tapusin ang huling halimaw sa gubat. Sa baba, ang mansyon ng mga Del Fierro ay nababalot ng mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis. Ang dating simbolo ng karangyaan ay mukha na ngayong isang kulungan na nagniningning sa gitna ng kadiliman. Valeria, baka mas mabuting hayaan na natin ang SWAT na pumasok. Payo ni Gabriel habang bumababa kami sa helipad. Esmeralda is unstable. Baka kung ano ang magawa niya sa'yo. Hindi niya ako sasaktan, Gabriel. Tugon ko habang inaayos ang aking suot na blazer. Kailangan niya ako. Ako lang ang tanging tao na may kapangyarihang ibalik ang lahat ng nawala sa kanya. At iyon ang gagamitin ko para tuluyan siyang durugin. Pagpasok ko sa loob ng mansion, sinalubong ako ng amoy ng luma at sirang gamit. Ang mga dambuhalang chandelier ay tila mga luha ng kristal na nakabitin sa kisame. Sa gitna ng grand staircase, naroon si Doña Esmeralda. Gusot ang kanyang mamahaling seda na duster, magulo ang kanyang maputing buhok, at ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa galit at desperasyon. Sa kanyang kamay ay isang matalim na kutsilyo, nakadiin sa leeg ni Sofia na ngayoy nanginginig at umiiyak ng walang tunog. Valeria! Dumating ka rin! Ang boses ni Esmeralda ay pumiyok, tila isang sirang biolin. Ibalik mo ang anak ko. Tawagan mo ang mga pulis, sabihin mong nagkamali sila. Kung hindi, dadanak ang dugo sa puting marmol na ito. Madam, please, tulungan mo ako. Pagmamakaawa ni Sofia, ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa talim ng kutsilyong nakadikit sa kanyang balat. Huminto ako sa paanan ng hagdan. Hindi ako natakot. Hindi ako nagpakita ng kahit anong emosyon. Tinitigan ko ang aking biyanan ng may halong pandidiri. Bitiwan mo ang kutsilyo, Esmeralda. Masyado nang madumi ang mga kamay mo para dagdagan pa ng dugo ng babaeng yan. Besides, she's not worth a life sentence. Wala akong pakialam, sigaw ng matanda. Sinira mo ang lahat. Ang imperial crown, ang anak ko, ang danggal ko. Magnanakaw ka. Inagaw mo ang lahat sa amin. Inagaw? Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Binawi ko lang ang ninakaw niyo sa mga magulang ko 10 taon ang nakalilipas. At tungkol sa dangal, wala ka niyon, Esmeralda. Ang isang reyna na pumapatay para sa pera ay hindi reyna. Isa lang siyang kriminal na nakasuot ng alahas. Tumahimik ka! Akmang itatarak na ni Esmeralda ang kutsilyo nang bigla akong humakbang pasulong. Ang tunog ng aking sapatos ay umalingaw-ngaw ng malakas sa buong hall. Gawin mo, hamon ko. Sige, ituloy mo. Pero bago mo gawin yan,
Isipin mo muna ito. Ang bawat bank account mo, pati ang pension fund na itinago mo sa pangalan ng kapatid mo, ay na-freeze ko na rin 5 minuto ang nakalilipas. Kung mamatay si Sofia sa kamay mo, ang huling pagkakataon mong makakuha ng bail at magkaroon ng abogado ay mawawala. Mabubulok ka sa isang pampublikong selda na walang aircon, walang seda, at walang sinumang tatawag sa'yo ng Donya. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang kamay niyang humahawak sa kutsilyo ay nagsimulang manginig. Ito ang kahinaan ng mga Del Fierro, ang takot na maging mahirap, ang takot na mawala ng espesyal na pagtrato. You're bluffing, bulong niya. Ngunit ang boses niya ay wala ng kumpiyansa. Subukan mo ako, tugon ko, habang dahan-dahang umaakyat sa unang baitang ng hagdan. Attorney Santos is just waiting for my signal to release the evidence of your money laundering to the press. Gusto mo bang malaman ng buong bansa na ang kagalang-galang na Doña Esmeralda ay nagnanakaw sa sariling charity foundation para pambayad sa sugal ng anak niya? Sa isang iglap, tila nawala ng lakas ang matanda. Binitawan niya si Sofia at nalaglag ang kutsilyo sa sahig na lumikha ng isang matunog na tunog ng bakal sa marmol. Mabilis na tumakbo si Sofia pababa, nadapa pa sa dulo ng hagdan at agad na sinaklolohan ng mga pulis na nakabantay sa labas. Naiwan si Esmeralda na nakaluhod sa hagdan, umiiyak ng walang tigil. Bakit mo ginagawa ito sa amin? Naging mabuti kaming pamilya sa'yo. Mabuti? Lumapit ako sa kanya at huminto ng isang baitang ang layo. Pinatay niyo ang mga magulang ko. Pinakasalan ako ng anak mo para makuha ang manako. Pinanood niyo akong magluksa habang naglulustay kayo ng perang galing sa insurance nila. Saan doon ang pagiging mabuti? Hindi siya nakasagot. Hinayaan ko ang mga pulis na pumasok at bitbitin siya paalis. Habang kinakaladkad siya, hindi ko maramdaman ang kahit anong saya. Tanging ang isang malalim at malamig na kapayapaan. Hinarap ko si Sofia na ngayon ay nakabalot sa isang kumot sa loob ng isang ambulansya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngunit malamig ko siyang tinitigan. Madam Valeria, thank you, bulong niya. Huwag kang magpasalamat sa akin, Sofia. Sabi ko sa kanya. I didn't save you because I care. I saved you because I want you to be a witness against Alejandro and Esmeralda. And once the trial is over, you will leave this city. Huwag ka nang magpapakita sa akin, dahil sa susunod na makita kita, sisiguraduhin kong pati ang huling damit mo ay kukunin ko. Napatulala si Sofia, na-realize na kahit naligtas ang buhay niya, wala na rin siyang babalikan. Lumakad ako palabas ng mansion, kung saan naghihintay si Gabriel sa tabi ng aking sasakyan. Ang hangin ng madaling araw ay malamig at sariwa. It's finally over, Valeria, ani Gabriel. Hindi pa, tugon ko, habang binubuksan ang pinto ng kotse. May huling dokumento na nakita ang mga pulis sa vault ni Esmeralda. Isang lihim na transaksyon na hindi natin inaasahan. Ano yon? Tanong ni Gabriel. Tinitigan ko siya ng matagal bago ako sumagot. Ang Imperial Crown, hindi lang pala kami ang may-ari nito. May isa pang pamilya na kasosyo ng lolo ko. Isang pamilya na sadyang binura ng mga Del Fierro sa kasaysayan para makuha ang buong kontrol. At sinong pamilyang yon? Kinuha ko ang lumang litrato mula sa aking bulsa. Isang litratong nakuha sa gitna ng kaguluhan kanina. Ito ay isang litrato ng lolo ko, kasama ang isang batang lalaki na may pamilyar na mga mata. Ang pamilya Valeriano, Gabriel. Iyong pamilya. Naniga si Gabriel sa kanyang kinatatayuan. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay naging kasing bigat ng isang bagyong paparating. Ang lalaking tanging pinagkakatiwalaan ko sa gitna ng labang ito ay mayroon din palang sariling motibo. Valeria, let me explain. Simula niya, ngunit itinaas ko ang aking kamay para patigilin siya. Hindi na kailangan, Gabriel. Alam ko na ang lahat. Ngunit ang tanong ay,
Nasaan ang huling bahagi ng diwa ng lolo ko na nasa iyo? Mula sa bintana ng aking bagong opisina sa pinakatuktok ng Imperial Crown, pinanood ko ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa abot-tanaw ng Manila Bay. Ang bawat sinag ng liwanag ay tila humuhugas sa bakas ng madilim na gabing nagdaan. Sa loob ng silid na ito, kung saan dati ay naghahari ang kasinungalingan ni Alejandro, ang hangin ay malinis na ngayon. Amoy sariwang mga bulaklak at tagumpay. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung bakit ko ito itinago, Valeria? Ang boses ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo siya malapit sa pintuan. Ang kanyang anino ay mahaba sa sahig. Hindi ko siya nalingon. Nanatili ang aking tingin sa malayo. Hindi na kailangan, Gabriel. Sa mundong ito, lahat tayo ay may kanya-kanyang multo. Ang multo ng pamilya mo ay ang pagkakaagaw sa inyo ng Imperial Crown. Ang sa akin ay ang pagkakaagaw sa akin ng aking pamilya. Nagtagpo lang ang ating mga landas dahil pareho ang ating kaaway. Nais kitang tulungan, Valeria. Totoo ang lahat ng ginawa ko. Dagdag niya, may bahid ng pagsusumamo sa kanyang tinig. Humarap ako sa kanya. Ang aking muka ay tila isang pader ng yelo. At tinulungan mo ako. Kaya naman, bilang bayad sa serbisyo mo, ibabalik ko ang 30% ng shares ng Valeriano Group sa hotel na ito. Iyon ang nararapat sa inyo, ayon sa orihinal na kasunduan ng ating mga lolo. Ngunit hanggang doon na lang yon, Gabriel. Mula sa araw na ito, tayo ay magiging partners sa negosyo. At wala nang iba pa. I don't mix business with hidden agendas. Nakita ko ang bahagyang pagbagsak ng kanyang balikat. Isang tahimik na pagtanggap sa aking hatol. Tumango siya at lumabas ng silid ng walang imik. Alam ko, sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang hangganan ng aking tiwala. Ang Valeria na marunong magmahal ng walang pasubali ay namatay na kasama ng kanyang mga magulang. Ang nakatayo rito ngayon ay ang chairman ng Imperial Crown, ang tunay na reyna. Isang marahang katok sa pinto ang sumunod. Pumasok ang aking secretary, dala ang balitang kanina ko pa hinihintay. Madam, nandito na po ang inyong bisita. Pinayagan po siya ng mga otoridad para sa isang maikling pag-uusap. Papasukin mo siya. Utos ko habang umuupo sa aking silya sa likod ng dambuhalag mesa. Pumasok si Alejandro. Nakasuot siya ng kulay, kahelnat sa leko ng bilanggo. Ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa harap. Ang dati niyang makintab na buhok ay magulo na ngayon, at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Pagkakita niya sa akin, ang kanyang mga mata ay agad na nangilid ang luha. Ang parehong luha na dati ay nagpapalambot sa aking puso. Valeria, ang boses niya ay nanginginig, halos pabulong. Salamat. Salamat at tinanggap mo ang hiling kong makita ka. Hindi ako kumibo. Tinitigan ko lang siya habang inilalapag ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng aking wedding ring na tumama sa baso ng tubig ay tila isang malakas na dagok sa katahimikan. Valeria, nagmakaawa ako sa iyo. Lumapit siya ng bahagya, ngunit agad siyang pinigilan ng bantay. I'll sign everything. I'll admit to the fraud. I'll tell them everything about my father and the insurance. Just please, huwag mo kaming pabayaan sa loob. Si Mama, hindi niya kakayanin ang kulungan. She's losing her mind, Valeria. Ang hustisya ay hindi isang menu na pwede mong piliin kung ano ang kakainin mo, Alejandro. Ang boses ko ay kasing lamig ng marmol. Ang bawat krimen ay may katapat na bayad. At ang bayad nyo ay ang kalayaan nyo. Valeria, minahal kita. Hiyaw niya. Ang desperasyon ay nagsisimula ng maging galit. Paano mo nagagawang maging ganito kalamig? After 10 years of sleeping beside me, ganyan na lang ba kadali para sa'yo na makita akong mabulok? Doon ko siya tiningnan ng diretso sa mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Hindi dahil sa nakuha ko ang hotel, kundi dahil sa kawalan ko ng nararamdaman para sa kanya. Ang galit, ang pot, at ang pagmamahal,
Lahat yon ay naglaho na. Iyon ang hindi mo naiintindihan, Alejandro. Sabi ko nang may banayad na ngiti. Hindi ako galit sa'yo. Hindi kita kinamumuhian. Because hate requires an investment of emotion, and you are no longer worth even a centavo of my feelings. To me, you are just a mistake that has been corrected. You are indifferent. Nakita ko ang pagkabasag ng kanyang huling pag-asa. Ang salitang indifference ay tila mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ito ang ultimate slap face. Ang malaman na ang babaeng binaliwala mo ay wala nang pakialam kung buhay ka pa o patay. Security, pakibalik na siya sa kanyang selda. Sabi ko nang hindi na siya tinitingnan. I have a board meeting to attend to. My time is too valuable for this. Habang kinakaladkad siya palabas, narinig ko ang kanyang mga hikbi at pagsisisi. Ngunit, tila ba isa na lamang itong malayang ingay sa paligid. Inayos ko ang aking kwelyo at tumayo. Tumingin ako sa salamin. Pinagmasdan ko ang babaeng naroon, matatag, malaya, at makapangyarihan. Lumabas ako ng opisina patungo sa boardroom. Sa bawat hallway na nadadaanan ko, ang mga empleyado ay yumuyukod ng may tunay na respeto. Hindi ito ang respetong dala ng takot, kundi ang respetong dala ng pagkilala sa kanilang tunay na pinuno. Sa gitna ng pulong, inilatag ko ang plano para sa global expansion ng Imperial Crown. Ang bawat salitang lumalabas sa aking mga labi ay puno ng talino at paninindigan. Ang mga investors ay nakikinig ng mabuti. Walang sinumang nangangahas na kumwestiyon sa aking awtoridad. Ang Imperial Crown ay hindi lang isang hotel. Pagtatapos ko sa aking presentasyon, ito ay isang monumento ng katatagan. At sisiguraduhin kong sa ilalim ng aking pamumuno, wala nang sinumang tuso ang makakatuntong sa aming teritoryo. Natapos ang pulong ng may malakas na palakpakan. Habang papalabas ang mga board members, lumapit sa akin ang pinakamatandang investor, si Don Teodoro. Inabot niya ang aking kamay at numiti ng may paghanga. Valeria, your grandfather would be so proud of you. You are more than just a Del Fierro. You are a queen, ani Don Teodoro. Salamat po, Don Teodoro, tugon ko. Ngunit ang korona ko ay hindi ko minana. Binawi ko ito. Nang makaalis ang lahat, naiwan ako sa boardroom kasama si Gabriel. Tinitigan niya ako ng matagal. Tila sinusukat ang lalim ng aking pagbabago. Ano na ang susunod na hakbang, Madam Chairman? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay formal at may distansya. Ang susunod na hakbang ay ang paglilinis sa huling bakas ng nakaraan. Sabi ko habang binubuksan ang isang maliit na drawer. Inilabas ko ang isang gintong susi, ang susi ng vault ng aking lolo. May isang huling habilin si lolo na hindi nakita ni na Alejandro. Isang habilin na para sa tunay na reyna kapag nag-iisa na siya. Binuksan ko ang vault sa harap ni Gabriel. Sa loob niyon ay walang ginto o pera. Tanging isang sulat at isang lumang litrato ng aking mga magulang na nakangiti sa isang dalampasigan. Binasa ko ang sulat ng tahimik. Valeria, my child, if you are reading this, it means you have conquered the lions. Remember that power is a lonely place, but peace is found in knowing you stood for the truth. Forgive yourself for being blind, for the sun only shines after the darkest night. Naramdaman ko ang isang mainit na luhang pumatak sa papel. Hindi ito luha ng hapdi, kundi luha ng paglaya. Pinunasan ko ito agad at itinago ang sulat sa aking dibdib. Gabriel, ihanda ang aking schedule para sa susunod na linggo. Sabi ko habang naglalakad palabas ng silid. Gusto kong bumisita sa orphanage kung saan itinabi ang pondo mula sa mansion ng mga Del Fierro. It's time to build something real. Habang naglalakad ako sa grand lobby, ang tunog ng aking sapatos ay umalingaw-ngaw ng may panibagong ritmo. Ritmo ng pag-asa at bagong simula. Ang tunay na reyna ng Imperial ay hindi na nag-iisa sa kanyang trono. Bitbit niya ang alaala ng mga mahal niya at ang kapangyarihang hindi kailanman mabubura
ng kahit anong kataksilan. Ngunit sa labas ng hotel, sa gitna ng nagkakagulong trapiko, isang itim na sasakyan ang nakatigil. Isang bintana ang dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga mata ang nakatitig sa aking bawat galaw. Isang pares ng mga mata na hindi ko inaasahang makikita muli. 1 taon ang mabilis na lumipas. Na tila ba ang bawat araw ay isang pahina ng bagong kabanata na isinusulat ng tadhana ng may higit na katarungan. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking penthouse sa Imperial Crown. Ang hanging nanggagaling sa dagat ay marahang humahaplos sa aking mukha. Wala na ang lamig na dating nanunuot sa aking mga buto. Ang tanging nararamdaman ko na lamang ngayon ay ang malalim at payapang init ng isang pusong nahanap na ang kanyang tahanan sa gitna ng katotohanan. Ang balita nitong nakaraang linggo ay nagbigay ng huling tuldok sa kwento ng mga Del Fierro. Si Alejandro ay opisyonal ng hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa insurance fraud at sa pagkakasangkot sa trahedyang kumitil sa buhay ng aking mga magulang. Sa loob ng rehas, nabalitaan kong wala na siyang ibang ginawa kundi ang bumulong ng mga salitang pagsisisi sa hangin, mga salitang huli na para dinggin. Si Doña Esmeralda naman ay kasalukuyang nasa ilalim ng psychiatric care sa loob ng piitan. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng bumalik sa isang panahong siya ay makapangyarihan pa. Nakikipag-usap sa mga multo ng kanyang nakaraan habang nakasuot ng mga pekeng alahas na gawa sa plastik. Si Sofia, tulad ng aking banta, nilisa niya ang bansa matapos ang trial. Nabalitaan kong nagtatrabaho siya ngayon sa isang maliit na kumpanya sa ibang bansa. Malayo sa karangyaang dating niyang pinangarap na makuha sa pamamagitan ng panlilinlang. Madam Chairman, ang sasakyan ay handa na po. Ang boses ni Gabriel ay bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Lumingon ako sa kanya at nagumiti ng banayad. Ang aming relasyon ay nanatiling propesyonal, ngunit meron ang lalim ng respeto na hindi mabibili ng anumang shares ng kumpanya. Ibinalik ko ang Valeriano Group sa kanilang nararapat na pwesto sa industriya, at bilang kapalit, naging matatag na balikat si Gabriel sa bawat hamon ng aming expansion. Ang misteryosong lalaking nakita ko sa itim na sasakyan noong nakaraang taon ay hindi pala isang bagong kaaway. Siya ang nakababatang kapatid ni Gabriel na siyang nagsilbing lihim na mata namin sa labas ng bansa para mahanap ang huling ebidensya laban kay Alejandro. Salamat, Gabriel. Mauna ka na sa lobby. Susunod ako pagkatapos kong dalawin si Lolo, tugon ko. Sa loob ng tahimik na memorial park kung saan nakahimlay ang aking lolo at ang aking mga magulang, inilapag ko ang isang pumpon ng mga puting rosas. Ang tunog ng mga dahon na sumasayaw sa hangin ay tila mga bulong ng pagsang-ayon mula sa kabilang buhay. Lolo, Ma, Pa, tapos na po ang laban, bulong ko, habang hinahaplos ang malamig na marmol ng kanilang mga himlayan. Ang Imperial Crown ay muli nang nagningning, hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa integridad na itinuro niyo sa akin. Maraming salamat sa paggabay sa akin sa gitna ng kadiliman. Sa puntong ito, tinanong ko ang aking sarili. Napatawad ko na ba sila? Napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pakikipagkasundo sa mga taong nanakit sa iyo. Napatawad ko na ang aking sarili sa pagiging bulag noon. Napatawad ko na ang aking nakaraan sa pagiging malupit. Ngunit para sa mga taong sadyang pumatay at nagnakaw, ang hustisya ang nagsilbing aking bersyon ng kapatawaran. Hinayaan ko ang batas na magbigay ng hatol, at hinayaan ko ang aking sarili na maging malaya mula sa bigat ng kanilang mga kasalanan. Nahanap ko na ba ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo o ingay sa paligid. Ito ay ang katahimikan sa loob ng iyong sarili kapag alam mong tumayo ka para sa katotohanan. Ang bawat gabi ay hindi na ako dinadalaw ng mga bangungot ng pagtataksil. Sa halip, ang bawat umaga ay puno ng plano at pangarap, hindi lang para sa aking sarili,
kundi para sa mga taong umaasa sa aking pamumuno. Ang aral na nais kong iwan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay simple lamang. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa singsing na suot mo o sa titulong ibinibigay sa iyo ng isang lalaki. Ang tunay na kayamanan ay ang iyong danggal at ang lakas mong bumangon sa bawat pagkakataong itutulak ka ng mundo pababa. Huwag kang matakot na maging matatag. Huwag kang matakot na maging luhikal. At higit sa lahat, huwag mong hayaang ang iyong kabutihan ay maging kasangkapan para ikaw ay abusuhin. Ang isang reyna ay hindi lang naghihintay ng kanyang korona. Siya ang humuhubog nito mula sa apoy ng kanyang mga pagsubok. Habang naglalakad ako palabas ng Memorial Park, Narinig ko ang marahang paghuni ng mga ibon sa mga puno. Tumingala ako sa langit at nakita ang isang agila na malayang lumilipad sa kaitaasan. Numiti ako ng malawak. Ako si Valeria Del Fierro, ang architect ng sarili kong tadhana. Ang babaeng binaliwala ng nakaraan, ngunit iginagalang ng kasalukuyan. At dito sa rurok ng aking tagumpay, alam kong ang pinakamagandang bahagi ng aking buhay ay nagsisimula pa lamang. Muli akong sumakay sa aking sasakyan, handang harapin ang panibagong araw na may paninindigan at pusong-puno ng pag-asa. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, ang tunay na reyna ay laging nakatayo, matatag, maningning, at hindi na muling magpapabagsak.